Gaya ng aking pangako sa inyo nung nakaraang video, sa episode na ito, ipapakita at ibabahagi ko sa inyo yung sistema na ating i-adapt sa mga susunod nating liparan sa paparating na North Derby Race. Gayon din, ipapakilala ko sa inyo yung mentor natin na nag-originate sa sistemang yan. Kung ikaw ay nag-aalaga o gusto mag-alaga ng kalapate, subalit ang malaking problema mo ay wala kang sapat na oras na ilalaan para sa pag-aalaga sa mga ito, panoorin mo ang video ito para makompromiso mo yung mga challenges at problema na yan at tiyak makakakuha ka ng idea sa ating mga pag-uusapang kaparaanan. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay nako, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para na sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ayon sa sistemang ito, kapag ka na-master mo daw yung pagbibigay ng patuka, ay mamamaster mo na rin o magiging madali na rin yung ginagawa mong paglilipad sa inyong mga alaga. Ang nag-originate ng sistemang ito ay walang iba kundi yung nag-iisang mentor natin na si Sir Frank McLaughlin. Sa mga hindi nakakakilala, si Frank McLaughlin ay isang American fanciers at hindi lang siya ordinaryong fanciers, mga kalapatids na kanubi. Isa siyang legendary fanciers sa kanilang bansa sa larangan ng pag-aalaga ng ipon. Nagsimula siya mag-alaga ng kalapate sa murang edad at ngayon medyo maedad na rin siya, mga kalapatids, kaya masasabi natin na punong-puno na ng karanasan yung naging karir niya sa larangan ng pigeon sport industry. Isa siya sa mga kinikilalang top fanciers sa United States at kung hindi ako nagkakamali, naging coordinator din siya ng mga fanciers sa kanilang bansa na maglilipad para sa South African races. Kilalang kilala yan si Sir Frank ng McLaughlin Slope. Pwede nyo i-subscribe yung kanyang YouTube channel para lubusan nyo siyang makilala. Napakabait niyan si Sir Frank. Very active yan sumagot si Sir Frank sa mga inquiries at mga questions tungkol sa ginagawa natin pag-aalaga. So ngayon, pag-usapan na natin yung master feeding, master racing system ni Sir Frank. Basically, nakatutok ito at nakatuon sa body weight ng ating mga alaga. At kapag ka body weight ang pinag-uusapan, siyempre malaking kinalaman dyan yung binibigay nating patuka at yung paraan ng ating pagpapatuka sa ating mga alaga. Maging yung pinatutuka natin sa kanila para ma-achieve nila yung desirable body weight na hinahanap natin sa ating mga alaga. Isa sa mga objective ng sistemang ito ay ma-maintain yung magandang kondisyon at hubog ng katawan. Ang pinag-uusapan dito ay yung pagiging buoyant at athletic type na katawan ng ating mga alaga na isasabak sa liparan. At dahil ang sistemang ito ay nakasentro sa patuka, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung ipinatutuka sa ating mga alaga sa ilalim ng sistemang ito. Meron tayong dalawang klaseng patuka dito. Ito ay breeder mix, samantalang ito ay barley. Okay, ito ang itsura ng barley, mga kalapatids, yung parang palay na may ipa. Dahil ang isa sa mga main goal ng sistemang ito ay ma-maintain yung pagiging buoyant ng ating mga alaga, ma-maintain yung desirable body weight nila, lalo na sa mga oras na isasampa na sila at ililipad sa karera. Ang patuka sa loob ng sistemang ito ay binubuo ng 70 to 80% barley mix. Ano ibig sabihin nun, mga kalapatids? Majority na matatagpuan sa patuka ay barley. Ito yon, mga kalapatids. Tama-tama, magpapatuka tayo ngayon. So gagawa tayo ng tinatawag na 70% barley mix. Para mabilis nyong maintindihan sa mga katulad kong mahihina sa math dyan, eto, mga kalapatids, sinasabi ng 70% barley mix ay sa 10 takal nito, mga kalapatids, etong pantakal na to, 10 takal, 7 takal na barley, 3 takal lang ng breeder mix. So gagawa tayo, mga kalapatids. Kuha muna tayong 3 takal dito. 1, 2, 3. Okay, tapos para matotal ng 10 cups nito, kukuha tayo ng 7 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So kakalugin ko lang muna, mga kalapatids, para makita nyo yung itsura. Alright, mga kalapatids, nahalo ko na at ito yung kinalabasan ng itsura ng 70% barley mix. Maaaring nag-iisip kayo at itanong nyo sa inyong isipan, sa mix na yan, baka kulangin sa sustansya yung ating mga alaga. Tuloy natin ang kwentuhan. Kung matatandaan ninyo, mga kalapatids, lagi natin sinasabi na yung sistema ay nakabata yan sa sitwasyon o kalagayan ng ating loop. Magkakaibang sistema ng mga fanciers dahil magkakaiba tayo ng sitwasyon at schedules at kalagayan sa buhay. Si Sir Frank McLaughlin kasi ay isang busy tao, isa siyang businessman at marami siyang ginagawa sa buhay. Kaya bumuo siya ng sistema kung saan na yung igugugol niya sa kanyang pag-aalaga ay maliit na oras lang, pero ganun pa man
magagawa niya pa rin makipag-compete at mag-dominate pa nga sa mga liparan. At dahil nga busy siya, wala siyang oras kadalasan na magpa-low fly pa. Dahil alam nyo naman, kapag ka nagpapa-low fly, minsan natatagalan ng balik yung ating mga alaga. So hihintayin mo yun pagka nagpa-low fly ka, hihintayin mo yun pag bumalik sila saka mo pakakainin at paiinumin. And since abala siyang tao, binuo niya ang sistemang ito kung saan sa patuka na ibinibigay niya, hindi required na magpa-low fly pa araw-araw. Paano yan? Paano ma-exercise yung ating mga alaga at paano tataas at lalakas yung kanilang stamina? Pag-usapan pa natin yan. Pero bago yan, tatambakan ko na ng patuka to mga kalapatids kasi nakakalimutan ko yung bilang, yung takal na ibinibigay ko sa kanila. So naka-4 na takal na ako dito. Iniiwasan ko kasi yung ma-overfeed ko yung aking mga alaga. So 10 ibon yun nandito mga kalapatids. At ang ilalagay nating takal dito ay siyam lang. Kumbaga i-short natin para nang sa ganun ay talagang hindi ma-overfeed yung ating mga alaga at hindi nila iiwan yung bawat butil na naririyan. Meron tayong ginawang episode dyan kung gaano karami yung takal na dapat ibigay sa ating mga alaga. Pero sa pagkakataong ito, or kadalasan, ay binabawasan ko yun para manatiling may appetite yung ating ibon at hindi rin siya ma-overfeed. Ayan mga kalapatids, na ilagay ko na. Pero tignan nyo agad, inubos agad nila yung mga parte ng breeder mix, ng mga butil na mula dun sa breeder mix. Puro barley na lang yung natira. And since kulang pa yung natuka nila, hindi pa sila nasasapatan, wala silang choice kundi ubusin yung mga barley na yan. Ang totoo, yung mga barley grains na yan ay yan ang pinakaayaw nilang butil mga kalapatids. Pero since kulang pa yung kinain nila, no choice sila, uubusin nila yan. At kung susuriin nyo maigi o i-research nyo maigi, napakaraming nutrients ang nilalaman ng barley niyan. Pero ganoon din, mababa yan sa protein kaya hindi tataba yung ating mga alaga sa ganyang klaseng patuka. Kung naglulugon yung mga ibon ninyo or during breeding, masama na bigyan ng maraming barley mga kalapatids dahil ang kailangan ng ating mga alaga sa ganung mga pagkakataon ay rich in protein. Pero since naglilipad tayo, yan ang ibibigay natin sa kanila. Tuloy natin yung kwentuhan mga kalapatids. Sa ganitong sistema ng patuka ay hindi required yung ating mga alaga na parondahin at pagpagin ng umaga, tanghali, hapon sa rondahan. Ang dahilan, dahil tignan nyo mga kalapatids, napaka-light ng patuka na ibinibigay natin sa kanila. Ang tendency kapag binugbog natin sila sa pagpaparonda, natural kakapusin yung sustansya sa kanilang pangangatawan. Paano naman yung exercise ng ating mga alaga? Ayan mga kalapatids ang ating pag-uusapan. Base kay Sir Frank, as long as lumilipad yung ibon mo ng 2 beses sa isang linggo, sapat na yon para maihanda siya sa linggong liparan. Ang ginagawa niya, Tuesday, nagtutos siya ng 30 miles, and then Thursday, nagtutos siya ng 50 miles, total of 80 miles. Pag nakalipad ng 80 miles yung ibon niya, sapat na daw yun para sa linggong liparan. Yung ganung pamamaraan ay pabor sa atin mga kalapatids kasi kung yung matatandaan, Tuesday ng gabi nagbabasket tayo para sa Wednesday na liparan or training. Then Thursday ng gabi magbabasket tayo para sa arrival ng Friday training. Alright? Then Saturday ng gabi para sa linggo na yun ang pinaka major race. Tama-tama yung ganung pamamaraan. At gaya nga ng banggit natin, kung tulad kung abala na rin kayo sa schedule ninyo, wala na kayong oras para tutukan pa ng husto yung inyong mga alaga, pabor na pabor ito kasi hindi ka na magpaparonda mga kalapatids. Kumbaga, pakakainin mo lang sila. Ang totoo, base nga dun sa kwento ni Sir Frank, ay kadalasan 5 minutes lang ang itinatagal niya dun sa kanyang flyer's loaf or sa kanyang mga alaga. Papakainin, paiinumin, sisiguraduhin niya lang na may pagkain, may tubig at may minerals dun sa kulungan, and then aalis na siya. Hindi na siya tumitira dun sa may flyer's loaf niya. Pero kahit ganun mga kalapatids, tignan nyo naman, nagdo-dominate siya. Kumbaga less time na yung in-effort niya, nag-dominate pa rin siya gamit yung ganung sistema. Ang banggit pa nga niya sa atin, kung magkakaroon man siya ng pagkakataon na magkaroon ng maraming oras para sa kanyang pag-aalaga, ay ganun pa rin ang kanyang gagawin. Kasi magugugol niya pa yung ibang oras niya sa kanyang pamilya at sa kanyang pagninegosyo. Pero hindi pinapabulaanan ng sistemang ito yung pagpaparonda sa umaga, sa tanghali at sa hapon na gaya ng karaniwang ginagawa ng ating mga kalapatids dito sa Pilipinas. Ang dahilan mga kalapatids ay dahil iba yung binibigay na patuka doon. Kapag ang binibigay mo sa iyong ibon ay halimbawa purong flyers mix tapos hindi mo naman sila pinaparonda, ang tendency ay magsisitabaan yung inyong mga alaga.
Kung 70% barley mix naman yung binibigay natin sa kanila, tapos binubugbog natin sila kakaronda, natural, mangangayayat ng husto at magiging malnutrition yung ating mga ibon. Anong dapat nating maintindihan dyan? Ang sistema ay nakabatay sa sitwasyon ng ating ginagawang pag-aalaga. So yan ang ating gagawin ngayon mga kalapatids. At tignan nyo, bisilipin natin yung kanilang mga patukaan. Tinira nila yung barley na yan. Kapag nagtira ng mga barley yung inyong mga alaga, ibig sabihin yan, had enough na yung ating mga ibon. Huwag nyo nang lagyan dahil mamimili na yung mga yan. So sa ganyang pamamaraan, hindi na ma-overfeed yung ating mga alaga. Paano naman kapag malayuan na ang liparan o nililipad ng ating mga alaga? Sabihin natin mga semifinals na or final lap na. So malayuan na yan. Siyempre may adjustment mga kalapatid. So mula dun sa 70% barley mix, ang pinapagawa sa atin ni Sir Frank ay 50-50 or 50% barley mix, 50% breeder mix or flyer mix. At ganun din kapag nalalaman natin yung weather forecast ng liparan ay magiging smashan o kaya naman ay may matinding headwind silang masasagupa. Ayan, ang suggestion sa atin dyan ng ating mentor na si Sir Frank ay gawing 50-50 yung mix na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Samantala kung napapaisip pa rin kayo kung sasapat ba yung stamina ng ating mga alaga sa sistemang walang paronda. Ayun, kitang-kita nyo naman mga kalapatid sa mga nakaraan nating liparan, yung ganung kalayo, Vigan, Ilocos Sur, ay kayang-kaya nilang liparin, kaya nilang uwian ng nasa oras. Bagamat hindi nakadulo yung ating mga warriors, pero hindi dahil sa hindi nila kayang lumipad ng ganung katagal, kundi dahil sa mga ilang kadahilanan mga kalapatid. Tignan nyo naman yung mga nakaraan, ismashan nyo na napakababa ng pauwian. Pero kung titignan nyo, kung babalikan ninyo yung ating ibon sa south na si Erit, isipin nyo kung gaano kalayo yung south mga kalapatids, yung Matnog, Sorsogon, isipin nyo kung gaano kalayo yun. Tapos hindi natin siya pinaparonda, pero nakakauwi siya, nag-clock pa nga siya nun, di ba? So ibig sabihin lang nun, hindi batayan yung pagpaparonda. Siyempre siguro lamang dahil nga talagang na-exercise yung ating mga alaga, pero meron din cons yun mga kalapatids dahil maaari din kasing mapatig or ma-overfatigue yung ating mga ibon. Kakapuwersa natin o kakapagpag natin sa kanila na dapat sana ibinibigyan din natin sila ng sapat na pahinga. So it's a matter of parang management o pagbabalanse. Basta isinasampa natin sila ng Martes at Huwebes ng gabi para sa mga trainings bago maglinggo, kayang-kaya ng ating mga alaga yan. Unti-unti naman kasing lumalayo yung ginagawang training nila, so unti-unti ring umaangat yung kanilang stamina. Hindi naman sila binibigla dyan mga kalapatids. Kapag ka-derby, normally wala nang training yan at mga bandang duluhan na, required talaga na mag-midtos tayo kapag nakuha na ng ating mga alaga yung kanilang kailangang pahinga. Then pagdating ng araw ng linggo mga kalapatids, napapansin nyo pagka-uwi ng ating mga ibon mula sa liparan, kapag tayo nag-aabang, pinapatuka natin sila ng lahat ng klase ng butil. Kumbaga yung deprivation na binibigay natin sa kanila, sa linggo natin ibinubuhos sa ating mga alaga yung mga hinahanap nila. Kumbaga cheat day nila mga kalapatids, doon natin sila pinapabawi, doon natin sila nire-replenish sa mga sustansya na kanilang kailangan. Nang sa ganon, hindi rin talaga bumagsak yung kanilang pangangatawan. And then kinabukasan, Lunes, the whole week na, ganun uli, balik tayo sa ganung sistema. Okay? So, ayan mga kalapatids, sa pagkakataong ito, susundin na natin 100% yung suggestion ni Sir Frank, kasi sa mga nakaraan nagmo-modify tayo. Tinitignan natin kasi nga medyo kinakabahan tayo dahil baka kapusin yung ating mga alaga. At ang totoo mga kalapatids, medyo nakikita ko na pagka binubusog ko yung mga ibon ko during basketing day, pagka masyado ko silang tinodohan ng peanut, yung mani, hindi nagiging maganda mga kalapatids. Kumbaga parang hindi ko alam kung nakakapagpabigat sa kanila or hindi ko alam mga kalapatids. Maaaring nagkamali lang din ako ng tansya kasi ang katwiran ko na kung ismasyan, ma-cut off man yung ating ibon, at least meron siyang lakas na makakauwi. Pero tignan nyo naman, hanggang ngayon di pa rin umuuwi yung ating mga mahihinang nilalang na inilipad sa Tugigaraw at Vigan. Okay, pero hopefully sana makataka sila sa mga nakahuli sa kanila and then bumalik dito sa ating loft
Alright mga kalapatid, so dumidilim na ang kalangitan at nagsisimula na ulit na umambon at umulan dito sa lugar namin. Kaya tatapusin ko na rin yung ating kwentuhan sa araw na ito, and hopefully nakakuha kayo ng mga ideya, tips at kaalaman base sa ating mga pinag-usapan. Patuloy lang kayong umabang sa mga susunod pa nating kwentuhan, kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, makapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Huwag kalimutan mag-like, comment, share sa video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Nako, maulan mga kalapatid, sa mga nagmamotor dyan at nagtatrabaho sa lansangan, magbaong kayo ng kapote o payong para pananggalang sa ulan. Keep safe everyone, hanggang sa muling pagkikita. Paalam!